Sa makatwid kahit po gamitin ng kampo ni VP Sara ito pagdating ng impeachment trial na kumbaga nakakatanggap nga po sila ng ganitong rating mula sa COA, hindi pa rin po uubra yun. Sa akin po paniniwala, hindi po. Dahil paano po nila paliliwanag kung paano nila ginamit o ginasta yung 125 million in 11 days. Kahit naman po hindi tayo auditor, kahit hindi naman po tayo COA, tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan maging matalino para masabi na wala, no, ito may problema o wala. Nako, bumanat na naman to. Ang crocodile na si Congressman Joel Chua tungkol dyan sa confidential fund ni Vice President Inday Sara. Nako, ito po ang mahirap niyan eh. Nung nag-hearing kayo dyan sa good government, tapos na ba ang findings? Tapos na ba ang investigation ng COA? Hindi pa tapos ay inagaw nyo na sa COA? Kumbaga yung trabaho ng COA ay kayo na ang gumawa. Dapat hinayaan nyo lang na matapos ang findings ng COA, investigation ng COA. Kaya ikaw, Joel Chua, nagmamarunong ka dyan at umaasa ka pa na matutuloy ang impeachment trial. Nako, ang dami nyong butas sa mga ginagawa ninyo dyan na kumbaga nagpasa kayo ng impeachment article dyan sa inyong general, kumbaga secretary general. Anong ginawa ng secretary general nyo? Di ba pinatagal? Yun, butas na yun, di ba? At kumbaga isang 1-year ban na na hindi nyo sinunod dyan sa Kongreso. 4 na impeachment article ang ipinasa ninyo. Dapat isa lang, di ba? Kaya ito po, bago po ang lahat, ay welcome po muna sa aking channel. Heto at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya bago pong lahat ay umpisahan po na natin ang video ito. Pero meron po tayong pasasad sa may babalita o kaya kumbagay makokomentan. Ito po ang pinaka-latest niyon. Paulo Tantoco nagurgor sa coke overdose report. Nako. 'Di ba? Coke, napaka-imposible. Ano nangyari? Coke lang na overdose. 'Di ba? Kaya ito po no. Pumanaw ang negosyanteng si Juan Paulo Tantoco sa edad na 44 dahil sa yung aksidenteng na yung sinasabi nating pulburon overdose. Ayon sa opisyal na ulat nitong Sabado mula sa Los Angeles County Coroner. Heto naman po na batay sa findings ng detalita dahil ba sa talagang wala tayong masabi sa ganitong sitwasyon na kapag ka ang mayaman talagang tikong bibig no? Pati yung mainstream media tikong bibig. Kaya ito po, panoorin na lang natin ang mga umaasang congressman sa impeachment trial. Panoorin po natin. Agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order mostly sa House of Representatives in relation with the impeachment case. Ito ang masama eh. Itong si Leila De Lima ang kumakalaban sa korte ngayon. Buti hindi nadidisbarto. Pero kapag ka ito, yung mga ang Supreme Court na to nainis sa kanya eh. Baka pwede siya ipadisbar. Ang ingay eh. Kumbaga nasa korte na eh. Kung ano yung gusto niyang ipagawa, gusto sundin ng korte sa gusto niyang mangyari. Ganyan talaga mga utak dilawan. Kala mo kung sino sila ang mga mas magagaling pa sa korte. Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po. Kasi ang nangyari nyo, dinelay ng Secretary General nyo. Kumagay tumagal sa kanya. Iyan tuloy ang naka-question ngayon dyan sa Supreme Court.
Ha, 'di ba? Hinintay nyo pa maging apat ang ipapasa ninyo. Parang namili pa kayo ng bibilhin, kumbaga sa tindahan. Namimili kayo ng bibilhin nyo kung sino ang bibilhin nyo. Ganyan ang ginawa nyo. Ganyan ang ginawa ng Secretary General nyo. Po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Di, malaki ang epekto niya sa buwan natin. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay, particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. Ayan kasi ang inirereklamo ni Marcoleta eh. Bakit hindi sa Justice Committee dumaan yung impeachment article ninyo? Yung mga impeachment na yan. Ang ginawa ninyo, nagpahiring kunyari kayo dyan sa good government. Tapos, yung mga ebidensya na nakalap nyo sa good government, iyan yung kinuha, dinala ninyo at ginawa ninyo dokumento para sa ebidensya dyan sa impeachment trial. Ay, kumbaga, dyan sa, sa impeachment article, dyan sa dokumento. Hindi nyo dinaan sa Justice Committee. Diba? Ang impeachment document ay dapat inimbestigahan at pagdadebatihan yan dyan sa Justice Committee. Hindi dyan sa Good Government na i-create nyo lang, na inimbento nyo lang. Diba? So basically, the question for the Supreme Court is, and of course to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, Mali na itatabi kayo po talaga dyan. yun. Pero secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. Oo, nangyari yan. Pero anong ginawa ninyo? Mabilisan, di ba? Puro mga direkta. Hindi nyo nga pinabasa eh. Ilang minuto, ilang oras lang. Dapat kailangan naka-attend sa plenaryo ang mga yan. Pinagdebatihan nyo pa. Eh nangyari, ang bilis. Nakaboto agad kayo, nakakalap pa kayo ng one-third. Ang bilis. 115 congressmen made No, it so. No? So, 315. basically, yun yung particularly 115. reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part. Diyan sa one-year bar rule, may mali na kayo dyan. Sigurado. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Kaso may mga butas kayo eh. Ang daming question tuloy sa inyo ng korte. Sasagutin nyo ngayon yan. Nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, Pero hindi muna pa siya. Kumbaga may mga katanungan sila eh. Marami silang tinatanong sa inyo, di ba? Na dapat ninyong sagutin muna bago sila magpasya. Hindi yung sa conference ninyo eh. Ginagawa ninyo ng kahit dyan sa press conference ninyo, sinasabi nyo, shortcut agad. this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Haji Camino from Brigada, please proceed with your questions. Good morning po mga Kongs. Recently po naging issue yung
unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi, parang sinabi na rin po na, nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal dun sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po. Hindi naman po, dahil unang-una, hindi porke sinabing unmodified, ibig sabihin wala nang problema. Dahil kung wala pong problema, yung pagkakagamit po ng pondo ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng notice of disallowance ang COA. So, maliwanag naman po ang ating naging mga issue sa ating impeachment complaint sa mga articles. Ito po yung nilatag natin. Ang pinakamaganda po dito ay sagutin po nila ng maayos. Well, sususugan ko lang yung binabanggit po ni Congressman Joel at banggitin natin yung ibig sabihin ng unmodified opinion. Ibig sabihin po nito, or unqualified opinion, ibig sabihin lang po nito ay yung pong financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So basically, katulad ng binabanggit po ni Congressman Joel, sumunod ka lang doon sa framework kung paano ho dapat ina-audit yung ahensya. So, walang problema doon. Pagka lumabas ka doon, edi magkakaroon ka ng, lalabas ka doon sa binabanggit na unqualified or unmodified opinion. No? Pero again, hindi ibig sabihin nun, wala nang, yung notice of disallowance doesn't exist. No? Yung 73 million na pinapasoli, pinapasoli pa rin po hanggang sa araw na ito. So, ibig sabihin, iba hong ruta yun, ibang batayan kung bakit po may ganun pong notice of disallowance na, na ibinigay dito po sa OVP. Follow-up lang po. So sa makatwid, kahit po gamitin ng kampo ni VP Sara ito pagdating ng impeachment trial na kumbaga nakakatanggap nga po sila ng ganitong rating mula sa COA, hindi pa rin po uubra yun? Sa akin po paniniwala, hindi po. Dahil paano po nila paliliwanag kung paano nila ginamit o ginasta yung 125 million in 11 days. Kahit naman po hindi tayo auditor, kahit hindi naman po tayo COA, tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan maging matalino para masabi na wala, no, ito may problema o wala. Nako. Yan po, nasa batas po yan, confidential fund na yan. Kaya, kumbaga, hindi nyo pwedeng alamin at halong ka rin. Kaya bagay, tapos na ng, kumbaga, natapos na iimbestigahan ng COA yan. Diba? Positive naman. Walang problema. Walang negative na findings, diba? Kayo, anong nangyari? Again, babalikan din ho natin yung ilan po sa mga ebidensya, particularly doon sa paggamit po ng mga safe houses. Ang pinag-uusapan po natin sa safe houses dito, ang presyo ng upa, parang presyo ng upa sa mga exclusive na mga village, sa mga condo sa BGC. 450,000, 500,000 per month. No? So, I'm quite certain yung po mga safe houses na alam po ng mga intelligence and law enforcement personnel po natin, parang hindi naman ata ganun. Yung pong upa sa ganito po mga klase ng mga safe houses po natin. Thank you, Haji. We will now take questions from Tina Panganiban Perez of GMA 7. Kong Chua, good morning po. Sir, hihingi lang po ako ng update doon sa pag-draft ng House, ng reply doon sa notice ng Supreme Court. Kumusta na po? And can you give us some highlights doon sa magiging reply niyo? Because some of those na information na hinihingi ng SC, like both of you said, na banggit na ng House in the past, na ipaliwanag na rin in the past. Well, actually, inaayos pa po ito. Mostly po ay hindi lang naman po sa House, maski po sa Senate. So yung mga hinihingi po nilang requirement, like for example, yung mga dates, ay ito po ay ma-verify po ito doon po sa Secretary General. So sila po yung primary na kung titignan po ninyo doon sa compliance, sa kanila po mostly yung mga dokumento na hinihingi. Sir, karamihan po sa information na hinihingi ng Supreme Court concerns the first 3 complaints. Nasabi na po ni SecGen na no rules were violated doon sa impeachment complaint, sa articles of impeachment. Your thoughts po? Tama po. Dahil kagaya po ng binanggit po kanina ni Congressman Terry, yung po dun sa kaso ng Gutierrez
versus sa House of Representative, dito po, pinapayagan po na i-collate po muna lahat ang impeachment complaint bago po i-refer ito. Dahil unang-una po, kung ganun po magiging batayan natin, kung sinong unang mag-submit, di ang mangyayari po sa susunod, parang magiging paunahan na lang. Pwede po itong magamit. Ayan ang hirap kayo eh. Binabago yung rules nyo eh. Kaya diyan kayo nabubutasan eh. Diba? Kumbaga, iisa lang ang dapat ninyong ipasa sa Secretary General. Dapat, immediately, na dapat ipinasa na agad ng Secretary General sa Speaker. Diyan kayo nabutasan. Kumbaga, hinintay nyo pa yung tatlo na para pagpilian ninyo. Mali po kayo dyan. Pagdating dyan sa Senado, patay kayo dyan, yari kayo. Sa ibang bagay. Kaya dito naman po pinapayagan. Ang pinaka-issue po kasi dito ay yung 10 session days. Kung ito po ay nakapag-comply sa 10 session days. Alam po ninyo, dalawa po kasing klase ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung isa po, yung tinatawag natin na kailangan pa ng referral. Ito po yung sa committee level. Yung dadalhin pa po ito sa Committee on Justice. Yung isa naman po ay yung House action. Ang ruta po na tinugon po ng 19 Congress ay yung House action. Ito po via 1/3. In fact, more than 1/3 pa po ang aming naisumite na signature ng miyembro ng House. Ito po hindi lamang first time na nangyari. Ito po nangyari na rin po dun sa impeachment ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pangalawa, lagi po nating isa sa isip na meron po tayong tinatawag na presumption of regularity or legality. Ito po ay nasambit po ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko po, lahat naman po ng sangkap para magkaroon po ng maayos na impeachment referral or impeachment complaint ay nandito po. Sir, ang sabi po ninyo kanina na pwedeng i-collate kasi iniiwasan nga yung paunahan ng pag-file ng impeachment complaint kasi baka magamit sa ibang bagay. Can you please expound on the ibang bagay? Ay, alam ba? Mali na kayo doon. Kumbaga, magamit sa ibang bagay. Nagpapalusot lang to si Joel Chua. Nagpapalusot lang talaga. Tawa po ako, kakampi po ako ng presidente. Every year na lang po magpapail ako kahit na walang kakwenta-kwentang impeachment para at least ma-meet ko yung 1 bar. Pag na-file ko na, at kung nando dun sa rule, dapat paunahan, di tatransmit lang po. The following, magantay na po lahat. So, pwede po kasi itong magamit. Hindi, mali yung dahilan niya eh. Nililiko niya tayo eh. Yung tatlong impeachment article na yan, na ipinasa nila na unang tatlo, mahina po kasi ang ebidensya. Kaya, kumbaga hindi nila ipinasa agad yung pinakauna, and pangalawa, pinagpilian nila yan. Tapos, napagdesisyonan nila. Pinag-isipan pa nila kung tama ba o maganda ang ebidensya. Sa palagay ko, mahina yung tatlong ebidensya ng unang ipinasa nila. Kaya yung pang-apat ang ipinasa nila. Ganyan po, hindi niya pinaliwanag eh. Para sa kakampi ng kung sino man ang ipapa-impeach natin. Sir, not to preempt Mali the SC, talaga. are you confident that it will side with the House on this issue? Definitely. Dahil sa akin pong paniniwala, lahat naman po ng sangkap, lahat naman po ng proseso ay dinaanan naman po sa House. Hindi. Dinaanan sa House. Ano yung ginawa ninyo? Na pagpapirma sa mga congressman na madalian. Diba? Hindi nyo nga dinaan sa sa Committee on Justice eh, di ba? Dapat may Committee on Justice nga na nag-imbestiga diyan eh. At idinaan nyo diyan eh. Ang ginawa ninyo, yung good governments ang create ninyo. Hindi nyo pinadaan sa Committee on Justice. Maling-mali na kayo dyan. Ito talaga si Joel Chua. Talagang nililin lang tayo dyan sa press conference na yan eh. Pinagtatakpan nyo lang, kaya kayo nagpatawag dyan sa press conference para mapagtakpan nyo lang ang
highlights ngayon at controversial ngayon sa kaso ni Paulo Tantoco. Yan lang po ang maganda ang ginagawa nila ngayon dyan. Baka po si Kong Ridon may madadagdag. Well, tingin po natin ang magiging tanong no, ng SCI, particularly dun sa first 3 complaints, no, ay una, meron ba nag-file? Nangyari na ho yun. Pero ang susunod, which is the requirement, Eto po, no, hanggang dito na lamang po. Kumbaga, hindi, mga umaasa pa itong mga congressman na to na matutuloy pang impeachment trial. Hoy, mga 20th Congress na tayo, kung may tatawid nyo pa dyan sa 20th Congress na yan. Kumbaga, yung mga senador na yan, nasa 20th Congress, pagdidebatehan pa yung mga isinulong ninyong impeachment trial dyan, impeachment article na yan. Kaya, syempre, hindi natin masasabi, bago na yung mga binotong senador, at pangalawa, hindi na si Tito Soto hindi si Tito Soto ang kakampi ninyo, di ba? Kakampi ninyo si Tito Soto na siyang ngawa ng ngawa tungkol dyan sa impeachment trial na gusto niya nang matuloy. Hindi pa nga siya nakakaupo eh. Ngawa na siya ng ngawa. Ngayon, sa palagay ko, hindi siya magiging Senate President dyan. Ang matunog dyan, si Chis Escudero pa rin ang Senate President dyan. Kaso, may ano rin eh, may problema rin kay Chis Escudero. Pero sa bagay, baka nagkausap-usap na rin sila ng mga Duterte Black dyan sa Senado. Kaya heto, hanggang dito na lamang po. Hanggang dito na lamang po at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.